At katunayan mga kasaka, nung nag-umpisa kami sa aming pagbabakyard farming, nag-umpisa lang kami sa isang pares nito. At siguro ngayon kung aking susumahin, baka mahigit times 10 na yung nagiging income ko mula dun sa isang pares na yun. So, diretso na tayo sa ating topic mga kasaka. Isa ito sa pinaka marirekomenda ko kapag nag-uumpisa ka sa iyong free range farming. Bukod kasi sa malaki ang benepisyo nito sa iyong free range, malaki din ang benepisyo ng mga nagko-consume nito. At katunayan mga kasaka, nung nag-start din kami sa aming free range farming, nag-umpisa din lang kami sa isang pares. At ang puhunan namin noon ay 3,500 pesos ang isang pares. At kung susumahin ngayon mga kasaka, dahil may katagalan na rin nung nag-umpisa kami, siguro times 10 na yung kinikita namin mula dun sa aming puhunan na 3,500 pesos. Bago ko nga pala banggitin yung ilang dahilan kung bakit magandang mag-alaga ng Bengala o Guinea fowl sa iyong free range farm, para sa kapakinabangan ng mga baguhang viewers at followers natin na hindi talaga nakakilala sa Bengala, dahil alam naman natin na itong alaga na ito ay hindi native dito sa Pilipinas, kaya normal lang talaga na merong mga tao na hindi nakakilala sa alaga na ito. Ayon sa mga eksperto, ang Bengala o ang Guinea fowl ay pamilya ng Pheasant family at originated siya sa Guinea Coast in West Africa, kung saan nakuha niya yung mismong kanyang pangalan. Originally, ang Bengala talaga sa Africa ay nasa wild, pero unti-unti dahil inaalagaan nga ng mga farms, unti-unti na rin itong dumami sa iba't ibang panig ng bansa. At marami din itong iba't ibang kulay. Pero dito sa Pilipinas, pinaka-common na andito na kulay ay lavender, pearl gray, at African white. Yung purong puti. Ngayon naman, pag-usapan naman natin kung bakit maganda mag-alaga ng Bengala sa iyong free range farm. Ang mga Bengala kasi ay itinuturing na mga natural pest control, kung saan nangangain sila ng mga anay sa mga kahoy, mga insekto, sa mga halaman natin, sa mga tanim natin, mga tipaklong, langaw, at mga crickets. Gayun din, pagka meron tayong mga alaga, kagaya ng mga kambing, mga iba pang hayop na mayroong mga koto, kinakain din nila ang mga koto nito. Kaya malaking tulong talaga to sa ating farm. Mga slugs na meron nating kalaban sa mga tanim natin, yun, paborito nilang pagkain yun. At ang pinakamaganda na benefit ng Bengala sa ating farm or sa ating yard ay isa sila sa pinakamabisang pantaboy ng ahas at mga daga, kung saan nagbibigay alarm sila sa atin kapag merong mga uninvited guests sa ating farm o sa ating yard, kagaya ng daga at ahas. At kapag marami kang Bengala na alaga, kayang-kaya nilang patayin mo. So, kumusta naman ang kagandahan o ang benepisyo ng karne ng Bengala? So, ayon sa mga eksperto, kumpara sa chicken meat, ang Bengala meat ay sagana na source ng vitamins, minerals, calcium, iron, and magnesium. So, napakaganda ng karakteristik ng kanyang karne. So, lastly mga kasaka, i-share ko sa inyo kung bakit napakagandang isama bilang negosyo sa free range farming ang mga Bengala. Unang-unang mga kasaka, dahil hindi sila masirilan. Unlike sa mga heritage chicken, madali silang magkasakit, madali sipunin, madaling maulanan lang, magkasakit na. Hindi ganun ang mga Bengala. Katunayan yan, ang mga Bengala namin, kapag nagbaba kami galing sa incubator or galing sa mga inahin, 1 week lang namin silang kinukulong, inaalpasan na namin sila dahil napaka taas ng kanilang resistensya, hindi sila madaling magkasakit, napakaliliksi nila. At ang pangalawa mga kasaka, hindi sila maselan sa pagkain. No? So, sa umaga ka lang magbibigay sa kanila ng pagkain, aalis na yan sila. Mahilig nga kasi silang kumain ng mga dahon-dahon
at mga kulisap. So, yun yung gusto nila na kainin. Kaya hindi ka magagastusan ng marami, unlike sa mga manok na talagang mamamuhunan ka sa patuka. At ang last na kasakan dahilan ay napakaganda niyang gamitin o gawing negosyo. Bakit? Dahil iilan pa lang ang breeder ng Bengala dito sa Pilipinas. So, kumbaga kung maibingala ka, napakataas pa ng demand ng mga gustong mag-breed ng Bengala. Dahil napakaganda nga nitong ilagay sa farm. So, gaya ng binanggit ko, ang puhunan sa mga ready to breed ay 3,500 pesos. So, pares lang yun. So, kapag bibili siya ng marami, mas marami yung kikitain mo. Gayun din yung mga sisiw, mga week old to month old ay nagre-range siya ng 700 to 900. So, ganun kaganda yung presyohan ng mga Bengala. Ngayon nga, ipapakita ko nga sa inyo mga kasaka yung binibenta ko ngayon. Bali, marami din to kasi bulk buyer naman tong bumili sa akin. 25 heads ito na Bengala. At kumbaga, pinatawad ko na lang siya kasi hindi ibebenta din naman niya to. Kumbaga, resell niya. So, pinatawad ko na siya dito. Malaki na yung naging discount na dito. Pero maganda pa rin yung kita dito sa 25 heads. So, ito ay ang halaga nito ay nagkasundo kami sa 8,500. So, sa 25 peraso, mga sisiw, kumita na ako ng 8,500. At maliit lang yung naging puhunan ko dito mga kasaka. Kasi, nung sisiw sila, saka ko lang sila pinatuka ng patuka talaga na binibili. Tapos, yung kasunod, saboy-saboy na lang ng patuka at sumasama na sila sa mga inahin na pagala sa free range. Kaya, yun yung kagandahan mga kasaka sa pag-aalaga ng mga Bengala. So, ngayon po, sana may natutunan kayo ulit dito sa ating vlog at sana magtagumpay din kayo sa inyong mga free range farming at sana din ay maibahagi ninyo ito sa iba, lalo na sa mga newbies sa farming. So, ito nga, patapos na kami at medyo ginabi na din si Kuyang Rider. At ang dala nitong kanyang deliver ngayon ay sa Tanawan, Batangas. Ang request kasi ni buyer na gupitan ng konting pakpak dahil baka pagdating doon sa kanila ay lilipad. So, ayan. Pinagbigyan natin siya. Tapos na kami dito mga kasaka at tinatali na lang ni Kuyang Rider yung mga cage. So, hanggang sa muli mga kasaka, maraming salamat pa rin sa patuloy na pagsuporta sa aking mga videos kahit madalang mag-upload. Sana magtagumpay kayo. Happy farming! Bye! See you next video!